Hi mga kaibigan, ngayon mainit na mainit sa social media ang issue ng mga pangalan na lumabas di umano bilang recipients ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Yes, you heard it right. Pati ang pangalan ni Marian Rivera at ni Atty. Chel Jokno daw ay nasa listahan. Grabe to. Let's break it down. Ano nga ba ang legal implications nito? Unang-una, may malinaw na guidelines ang paggamit ng confidential funds. Under the COA Circular Number 2015-004, kailangan may work and financial plan. At syempre, ayon sa General Appropriations Act, dapat align sa purpose na approve. Hindi pwedeng basta-basta gamitin, dapat dumaan sa audit ng COA. So kung may sablay, anong possible na consequences? Pwedeng maging grounds for impeachment. Graft and corruptions under Republic Act 1319, culpable violations of the constitutions, betrayal of public trust, at kung mapatunayang may misuse of funds, pasok na pasok ito. Paano kung nadawit ang pangalan mo? The House of Representatives can summon you either as a resource person or as a witness. Kailangan nilang malaman kung talagang may natanggap kang pondo or kung ikaw ay nadawit lang. Paano naman kung ang mga pangalan ay hindi existing sa Philippine Statistics Authority o ang PSA? Nako, malaking red flag yan. Pwedeng mag-lead to charges like malversations of public funds or falsifications of documents. Mga resibo at pangalan, pwede bang ebidensya? Yes, basta't authenticated ang documents, verified ang source, may chain of custody, at may makikitang negligence or intent to commit fraud. May mga nauna ng kaso na ganito. Sa kasong People versus Sandigan Bayan, fake names is equals to evidence of malversation. At syempre, ang infamous pork barrel scam. Ghost beneficiaries, fake NGOs, same patterns. Kaya may bigat ang mga ebidensyang ito. So ano ang susunod na kabanata? Pwede nang simula ng impeachment proceedings, pwede rin umusad ang investigations ng COA or ombudsman. Ang mga taong nadawit either masasomon o makaka-clear ng pangalan. Kaya mga kababayan, let's stay vigilant. Hindi lang ito simpleng chika. This affects our taxes, our trust, and our government accountability. Ika nga, hindi lang ito tungkol sa chichirya. Ngayon, grocery na raw. Stay informed and stay legal. This is JM, and again, remember, I will always be your law companion.